Alam mo ba na pwede kang may high blood kahit wala kang nararamdaman? Maraming Pilipino ang may high blood pressure pero hindi nila alam. Kaya tinatawag itong silent killer. Hindi ito sumisigaw, hindi ito agad nagpaparamdam. Pero unti-unti nitong sinisira ang puso, utak at kidneys. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 warning signs ng high blood na madalas hindi napapansin para maagapan mo habang maaga pa. Let's begin! Ang high blood pressure o hypertension ay kondisyon kung saan mataas ang pressure ng dugo sa loob ng ugat. Sa normal na sukat, ito ay nasa 120/80 millimeter mercury. Kapag consistently na 140/90 pataas, ito ay itinuturing na mataas. Kapag mataas ang pressure, mas napapagod ang puso at nasisira ang blood vessels sa paglipas ng panahon. Sign number 1. Madalas na sakit ng ulo. Isa sa pinaka-common pero ini-ignore ay headache. Lalo na kung sa batok ang sakit, mas malala sa umaga, may kasamang pressure. Hindi lahat ng headache ay high blood. Pero kung madalas at paulit-ulit, magpa-check up. Sign number 2. Nahihilo. Ang pagkahilo ay maaaring dahil sa pagbabago ng blood flow sa utak. Kapag mataas ang blood pressure, naapektuhan ang circulation. Sign number 3. Panlalabo ng paningin. Sa medical term, tinatawag itong hypertensive retinopathy. Pagkakaroon ng damage sa blood vessels sa mata. Kaya maaaring maranasan ng malabong paningin, biglaang pagbabago sa vision. Sign number 4. Mabilis na tibok ng puso. Kapag mataas ang BP, mas hirap ang pusong magtrabaho. Kaya mararamdaman mo ang palpitations. Parang kumakabog ang dibdib. Sign number 5. Paghingal. Kung hinihingal ka at kahit konting lakad lang, maaaring may epekto na ito sa puso. Ito ay senyales na nahihirapan ang circulation. Sign number 6. Nosebleed. Hindi ito common pero posible. Kapag mataas ang BP, pwedeng pumutok ang maliliit na ugat sa ilong. Sign number 7. Pagkapagod. Kapag hindi maayos ang circulation, kulang ang oxygen na nakakarating sa katawan. Resulta? Pagod kahit wala namang ginagawa. Sign number 8. Pamamanhid. Ang pamamanhid ay maaring senyales na may epekto na ang BP sa nerves at circulation, lalo na kung sa isang side ng katawan. Sign number 9. Chest pain. Ang pananakit ng dibdib ay maaring sign ng heart problem. At ang hypertension ay isa sa pangunahing risk factor nito. Sign number 10. Anxiety. Minsan, may pakiramdam ka ng kaba o uneasiness na hindi mo maipaliwanag. Parang may mali. Parang hindi ka mapakali. Kahit wala namang malinaw na dahilan, sa medical terms, ito ay maaaring konektado sa autonomic response ng katawan, kung saan nagre-react ang nervous system mo kahit walang obvious na trigger. Importante,
malaman na hindi lahat ng ganitong pakiramdam ay purely psychological. Minsan, may physical cause ito tulad ng mataas na blood pressure, hormonal imbalance, problema sa puso, o pagbabago sa blood circulation. Kapag ang katawan mo ay under stress internally, maaari kang makaramdam ng anxiety-like symptoms. Kaya kung ang kaba ay paulit-ulit, biglaan o may kasamang ibang sintomas, huwag mo itong basta i-ignore. Minsan, ang pakiramdam na kinakabahan ka ay paraan ng katawan para sabihing may hindi balanse sa loob. Para maiwasan ang high blood pressure, may mga simpleng bagay na pwede mong simulan araw-araw. Una, bawasan ang alat sa pagkain, lalo na ang processed foods at instant meals. Kumain ng healthy at balanced diet. Mas maraming gulay, prutas at whole foods. Mag-exercise kahit 20 to 30 minutes a day. Kahit simpleng paglalakad lang. I-manage ang stress dahil ang sobrang stress ay nakakapagpataas ng blood pressure. Iwasan ang paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. Matulog ng sapat para makapag-recover ang katawan. At higit sa lahat, regular na magpa-BP check para malaman mo ang kondisyon mo kahit wala kang nararamdaman. Tandaan, hindi mo kailangang hintayin na may maramdaman bago ka kumilos. Ang high blood pressure ay kadalasang walang sintomas, kaya mas mahalaga ang prevention at regular monitoring. Prevention is always better than cure. Mga ka-health, hindi lahat ng sakit ay nararamdaman agad. Minsan, tahimik lang ito. Pero unti-unti kang sinisira. Makinig tayo sa katawan natin bago pa ito sumigaw. Kung may natutunan ka, i-comment mo ang word na BP. I-share mo ito sa pamilya mo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Healthy Pinoy. See you sa next episode, mga ka-health. Bye!